Hi guys! Today magkakaroon tayo ng shoe review ng 361° One Motion. This early, mukhang meron na tayo kaagad maisasama sa best budget shoes of 2024. I-explain ko sa inyo kung bakit, kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Start na tayo, i-review na natin to. Let's go! I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. 361° One Motion. Marami pang colorway nito pala, no? May mga lumabas pang iba. Ganito siya kalupit ha. Hindi ko pa siya nare-review. Marami na akong orders na dumating. Hindi, wow. Ito actually order din to. Hindi po to sa akin. Obviously, tignan nyo naman maliit yan. Ito yung sa akin, no? Gusto ko lang makita nyo rin yung isa pang colorway niya. And unang-una dahil nga maporma siya. Pogi siya. Unique. Nakakagigil ka. And abot kaya. Yun yung pinaka-importante doon eh. Budget shoes po siya ng 361°. Pero hindi nila tinipid sa technology, no? Mag-start muna tayo sa aesthetic and material kasi sinabi ko na, no? Isa sa mga reason kung bakit marami kagad ako nabenta nito without me reviewing it first, no? Kasi nga itsura niya. Mid-cut po ito. Gumamit po siya ng mesh uppers, no? Screen mesh po siya, ayan. So, very breathable po. And lightweight. Wow naman. Wow. Wow! Actually, ano siya eh, mixed material po siya. Meron din po siya mga synthetic leather dito. Textile material dito. No, na may mga konting stitching. Dagdag support din yan, yung tahi-tahi na yan. Ang cushioning setup po nila is Quicotech. Guys, ito yung nakakagulat. Ito yung kanyang actually pinaka-selling point. Kasi budget shoe siya pero gumamit siya ng premium cushioning setup nila. Damn! Usually, pag budget shoes ng 361°, ang binibigay lang nila is quick foam light. Katulad nitong Zen 3, yan o. Pero ito, budget shoes nila, grabe. Ginamitan na kagad nila to ng Quicotech. Ulit-ulitin ko pa ba? So, panalong-panalo po yan. And guys, meron pa itong torsion plate. Actually, tinanong ko lang sila about dun sa torsion plate. Wala pang image sa Google, sa internet about dun sa shape ng kanyang torsion plate. Nagtanong ako sa 361 mismo kasi nakalagay sa kanila, meron silang arc lock technology. Ayan o. Usually, ang arc lock technology, torsion plate and arc support yan ng 361°. And it turns out, nung tinanggal ko yung insole, nakita ko yung torsion plate. Para lang siyang letter K na maliit, no? Hindi masyadong kalakihan. Pero at least meron pa rin. Natuwa naman ako sa aesthetic and material nito kasi yun nga, unique. Maganda yung shape, hindi mukhang tinipid. Budget shoes po siya pero mukha namang premium, hindi siya mukhang mumurahin. So, dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa aesthetic and material. Kasi yung shape niya, gusto ko yung silhouette niya. Okay siya, no? Simple pero may dating eh. Next, traction and outsole. Guys, napakakapit ito. Actually, kahit ganyan ninyo lang, makapit na po talaga siya sa kamay nyo. And gumamit po ito ng Rubestech technology. Ito, talagang proud ako sa 361 dito dahil dito sa Rubestech technology na to. Ayan, no? Kasi napakatigas po niyan pang outdoor, no? So, tatagal po to sa outdoor. Yung Rubestech na outsole ng 361, yun yung counterpart ng Cement Buster outsole ng Anta o ng Duratraction outsole ng X-Step or ano ba, XDR outsole ng Nike, yung mga pang-outdoor talaga na outsole. So, nakakatuwa. Talagang hindi tayo tinipid dito sa sapatos na to. Guys, hindi siya madaling mag-attract ng dust. Malinis pa rin itong ginamit ko. Pag pinunasan, isang punas lang, malinis na naman. Stop on a dime ka na naman po. Nice. Panalo yung traction nito. Squeaky pa rin. Hindi sobra-sobrang ingay nung squeak niya. Pero
okay naman, consistent pa rin yung squeak. Though lagi ko sinasabi na hindi naman nangangahulugan na squeaky yung sapatos, is maganda na kagad yung traction. So dahil dyan guys, dahil pwede to pang outdoor, maganda pa rin siya indoors, squeaky pa rin naman, di nag-a-attract ng dust. Obviously, 10 out of 10 po tayo dito sa traction and outsole niya. Next, punta na tayo sa safety and support. Yung uppers naman niya, no, nakakagulat kasi supportive pa rin. Supportive itong screen mesh. Kasi may mga infusing naman and umaangat naman itong TPU plate dito. No, nag-aakta sa sidewall pag nag-jab step ka, Eurostep, side to side movement mo. So, covered ka naman talaga nito. And puro kasi siya infusing no? Kaya parang stiff pa rin naman yung pakakagawa sa kanya. And may mga textile and leather material. So, kahit pa paano may lockdown din, may support na naitutulong. Pero parang sana, no? Hindi naman deal breaker. Gusto ko pa sana na parang meron pang isang TPU plate dito na mataas, no? Or dagdag ng more fit, ganon, yung technology nila sa lacing system. Kasi wala naman TPU plate na tumaas, no? Parang ang baba rin ng TPU plate dito. Medyo konti yung support. Sana tinaas na nila. So, para mas may lockdown. Kasi unang-una, textile material yung nandyan sa medial side. Plus, itong outsole, umaangat. Kahit pa paano, mas may support siya. I-add ko lang pala, no? Umaangat nga pala to. Hindi lang siya sa support. Pati sa traction actually do. Kasi kahit parang mala Kyrie Irving ka na yung paa mo umaabot sa ganitong angle, no? Napupunta sa mga weird angles yung paa mo, sa pag-crossover mo o sa mga move mo, no? Covered ka nito. May traction pa rin, kakapit pa rin kasi umaangat nga yung outsole. Ang naman, ang heel counter naman niya, okay naman. Stiff enough, pero parang sana konti pa. Kasi like ko sinasabi, no, dapat ang heel counter, dapat very supportive kasi ito ang responsible para malesen yung risk ng tapilok, ng rollover. Sana konti pa. Though meron naman external heel counter po siya, itong parang leather. So dahil dyan, kahit pa paano, okay pa rin na ibibigay natin dito. Safety and support, bibigyan ko po siya ng 8 out of 10. Next, punta na tayo sa comfort. Meron siyang maliit na Achilles pillow na parang halos hindi napapansin. Ayan, parang may tie end. Maliit lang na bump, pero okay na rin, no? Padded siya dyan, yung tongue niya padded naman. Sa gilid, padded siya all throughout. Enough naman yung padding niya. Pero parang hindi yun yung masyado nilang pinaprioritize. Kasi ang parang pinaprioritize nila is yung breathability. So, hindi masyadong sobra-sobra yung padding, hindi overrated yung padding. And yung gaan nito, yung weight niya, pinaprioritize yata nito na magaan pa rin. Isa to sa parang pinakamagaan na small forward na sapatos ever. 0.36 kg. What? Tingnan nyo naman guys, parang grabe, para tong running shoes, napaka-mobile ng paa mo dito. Maraming heel-to-toe transition. Ako narrow-footed ako, so perfect to sa akin, no? May konting space pa rin yung mga daliri ko dito para mag-spread pagkatapos ng talon, which is, yun nga yung healthy way, no? Dapat talaga may space pa ang mga daliri natin. Huwag po tayo sa masyadong narrow na sapatos. Pero kung wide foot po talaga kayo, mag one size up po kayo para safe. Doon mag-expand pa rin naman po siya ng konti. So sa fit and comfort, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Konting padding na lang naman ang kailangan ko dito. Kasi anyway, yung step-in comfort nito, napakalambot po. Napakasarap talaga ng pakiramdam sa loob, no? Pag nilalakad mo siya, may compression po Naka-expose. Yung foam nakalabas, exposed po siya. Unlike yung iba kini-cage. So parang hindi mo na maramdaman yung compression, hindi mo na maramdaman yung foam. Next, punta na tayo sa breathability. Halatang halata naman breathable to, guys. No? Screen mesh po yan, oh. Dito lang laging leather, pero yung niya, kahit well padded naman yung tongue, nakakalabas pa rin yung hangin kasi mesh pa rin naman siya. Ang lalaki ng butas. So dahil dyan guys, bibigyan natin to ng 10 out of 10 sa breathability. Sobrang pasok po yung hangin. Actually, makikita mo yung daliri ko dyan, oh. Halos translucent na no? Very breathable po talaga siya na sapatos. Next, punta na tayo sa cushioning. Isa pa to sa gusto ko dito. Isa to sa strong point niya. Kasi syempre ginamitan po siya ng Quico Tech. Pinakamahal na cushioning setup. Pinakamahal na foam
ng 361 degree. Nilalagay lang nila sa mga mahal. Wow, sana all sa mga mahal. Sa mga mahal na shoes. Pati yung kay Jokic, yan din ang nilagay nila. Walang pagkakaiba guys, walang pagkakaiba. Yan din ang nilagay nila. Yan din po. Parehas na parehas lang. Eh yun, magkano ba yun? 9,000? 899? Ito, sabi ko 2,300, 2,200, ano ba? Pag may voucher. Pero anyway, balik tayo. So, low to the ground pa rin po siya. Ramdam ko pa rin yung floor, no? Okay pa rin yung court feel nito. Ramdam ko yung court. Very responsive. So, you will feel fast. You will feel quick. Very stable na shoes. May caging siya sa mga area na dapat makage yung malambot na foam. Ayan, no? Pero nandun pa rin yung impact protection. No, walang naramdaman yung tuhod ko dito. Anyway, makapal-kapal pa rin naman yung foam niya talaga, no? So, ang ganda ng shock absorption nito, pero nandun pa rin yung bounce. Siyempre, ano to nitrogen-infused foam pa rin to parang mala Adidas Boost. Kung sa Anta naman, parang Nitro Edge foam. Kung sa X-Step, parang X-Step Boom. Boom foam din ang leaning, no? Almost the same. Pero yon, lahat po yon, napakaganda ng energy return. Very bouncy lahat po yon. So, cushioning setup, ito na ang the best sa budget shoes so far ngayon sa 361 degree. So, 10 out of 10 po tayo sa cushioning setup nito. And lastly, sa price tag, hindi na natin kailangan pag-usapan to, guys. Wala na, finish na. Tama na. No? 11 out of 10 price tag. Obviously, gumamit ng mga premium na material, may shank plate pa rin. Okay yung uppers, mukha pa rin siyang mahal. No, may mga area lang na parang off. Katulad nito, parang off to, yung leather nito o yung synthetic leather pala nito. Ito lang naman, Itong colorway na to maganda eh. O maganda yung pakakagawa ng yung likod din niya, ito, parang maganda. Itong colorway na to parang minsan parang off yung pakakagawa yun. Pag tinouch mo siya parang medyo hindi masyadong premium. No? Pero okay pa rin naman, no? Pogi pa rin naman. Hindi totoo yan. Pero hindi magbabago yung score ko dito. 11 out of 10 sa price tag kasi sobrang mura. Highly recommended po talaga sa mga wing player, 2, 3, kahit light na 4, pwede to. Kung gusto mo ng very light na shoes, na napakaganda ng cushioning setup, pwede pang outdoor, pwede pang indoor, very versatile na sapatos, na very breathable din. Parang nasa top 3 sa top 2 kagad to ng best budget shoes of 2024, no? Medyo mahirap tapatan to sa ganitong presyo, no? So, huwag kayong mag-alala, maglalagay naman ako dyan ng link, guys, plus voucher, no? Lazada link plus voucher po. I-click nyo lang yan. Bumili na kayo kagad kahit pang practice shoes o pang alternative nyo, pang second shoes nyo to, no? Magandang maganda. Hindi naman kasi mabubutas yung bulsa nyo dito. Worth it na worth it. Kaya mataas ang mga score natin dito, no? Pero kung naghahanap pa kayo ng mga pang-wing player na basketball shoes from 361, ito po, pindutin nyo lang yan. Plus, huwag nyo kalimutan pindutin yung bilog dito para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin pong tatandaan to always drink your protein. Bye!